Hello! Noong nakaraang post natin, napag-alaman natin na yung salitang corruption pagdating sa ating revised penal code ay may kakaiba palang ibig sabihin nito kumpara sa karaniwan nating pagkakaintindi ng salitang corruption. Napag-alaman natin na sa Article 212 ng ating revised penal code, ang corruption of public official, ito pala yung kasong kakaharapin ng isang taong nanunuhol ng isang public official para wag niya gawin yung kanyang trabaho o gumawa siya ng illegal na may kinalaman sa kanyang trabaho. Katulad ng halimbawang binigay natin na yung driver, sinuhulan yung traffic enforcer para hindi na siya bigyan ng ticket para sa kanyang traffic violation. Ang posibleng kasong kakaharapin ng driver na nanunuhol ay ito yung corruption of public official. Ngayon, itong Article 212 ng ating Revised Penal Code ay kailangan natin itong iugnay naman sa Article 210 at 211 ng ating Revised Penal Code. Ang Article 210 ng ating Revised Penal Code, ito yung direct bribery. At ang Article 211 naman sa ating Revised Penal Code, ito naman yung indirect bribery. Ngayon, yung salitang bribery, karaniwan sa pagkakaintindi natin sa salitang ito, ito yung panunuhol, di ba? Ito yung taong nagbibigay ng bribe, nanunuhol. Pero pagdating sa ating Revised Penal Code, ang salitang bribery, particular yung Article 210, halimbawa yung direct bribery, ito pala yung kasong kakaharapin ng taong sinusuhulan. Kagaya doon sa halimbawang binigay natin, doon sa driver at saka traffic enforcer. Yung driver na nanunuhol, ang kasong kakaharapin, posible niyang kakaharapin ay corruption of public official. Yung traffic enforcer naman na pumayag na suhulan siya, tinanggap niya yung suhol para hindi na siya mag-issue ng ticket doon sa traffic violation ng driver, ang kaso namang pwede niyang kakaharapin ay direct bribery. O, di ba? So, kakaiba pala ang kakahulugan sa karaniwan nating pagkakaintindi ng mga salita. Ito palang corruption, ito pala yung kasong posibleng kakaharapin ng nanunuhol, at yung bribery naman, na sa karaniwang pagkakaintindi natin ay panunuhol, ay ito pala yung kasong posibleng kakaharapin ng sinusuhulan. Kung halimbawa, pumayag siyang wag gumawa ng gawin ang kanyang trabaho o gumawa ng illegal na may kinalaman sa kanyang trabaho, ang kasong kakaharapin ng traffic enforcer, halimbawa doon sa example natin, ay direct bribery. Di ba?